Alright, thank you so much sa mga nag-type ng amen. Coach Ray, simulan na ba natin yung pag-share ng mga nakapag-attend ng second year anniversary natin, Coach? Of course, Coach. Mas maganda, simulan na natin sa mainit-init habang mainit pa sila. Oh, yun? Alright, Alright. thank you so much, Coach Ray. So, guys, make sure matapos po natin tong Zoom kasi nasa last yung guest speaker natin, and sa pinakadulo po ng Zoom natin, meron po kaming i-share ni Coach Ray sa inyo. So, yan. Anyway, so ito pong mag-share for tonight, no? I-share niya po yung experience niya, kung ano po yung nakita niyang vision. Okay? Nung nakapag-attend po siya ng second year anniversary. Alright? So, itong mag-share na to, ang background niya is, ano po to, coach siya, nagtuturo ng dance. Okay? At the same time, silver rank dito sa ating company. And I think na kumita na to ng more than 50,000. Okay? Siya na lang yung mag-share kung magkano yung income niya. Alright, so okay na po ba? Pagka tinawag ko yung pangalan, let's type number 1 para sa virtual club. Alright, so without further ado, hindi ko na patatagalin, our first sharer. Let's welcome Coach Romalia Dalusong! Yay! Dahil wala tayong music, dance-dance na lang tayo. Type number 1, guys. Type number 1 para sa first sharer natin. Ay, wait lang. Hindi ko pa pala na co-host, guys. Sorry. Ito. May co-host. Yan. Spotlight. Okay, let's go. Coach Romalia. Naka-spotlight ka na. Okay, you can unmute na. Co-host ka na, coach. Naka-mute ka. Okay. Hello, good evening. So, ako yung ako yung unang magsasalita sa gabi ito, no? So, i-share ko kung ano yung mga experience na kung yung ano yung mga vision na nakita ko nung pumunta kami sa anniversary or second anniversary. Actually, this is my second anniversary. Parang ano ko na to, dapat first, second hanggang forever ko nang dapat maka-attend ako maka-attend ako sa mga anniversary sa anniversary ng Live Good. So loud and clear naman po ako. So type 1 po. Okay, type 1 po. Yan. Okay. Okay, thank you sa mga nag-type. So, umpisan ko na. So, ang first na, excuse me, first na nakita ko una pa lang naisip ko na second anniversary, ang nasa isip ko is kailangan kong makapunta. Parang whatever it takes, makakapunta ako sa second anniversary ng Live Good. Bakit? Kasi napaka-importante kasi sa akin ito. Kasi hanggat hindi ko pa nakukuha yung goal ko sa buhay or ang dream ko or big dream ko, may kulang pa. So, kailangan alam ko na pag dumating ako sa anniversary ng Live Good, meron akong makikita or meron akong babaunin pagkatapos ng anniversary. So, napakasaya. Hindi ko na-expect na ganun kaganda yung venue, as in pinaghandaan. Now, very thankful ako kay sa lahat ng mga coaches, no? Lalong-lalo na, siyempre sa coach natin or sa mentor ko, mentor Nick, because yung pag-encourage niya sa amin na pumunta ng anniversary kasi alam niya na meron kami matututunan at meron kami babaunin after ng anniversary na to. So, una, napakalaki ng venue. Napakadaming tao. And
pag may nakausap ka na tao sa isang pag sa anniversary, meron at meron kang natututunan. Like, meron akong mga nakausap doon na kung paano nila nakita yung live good and ano yung pinaka-biggest why nila, ganyan. So, meron akong nakausap doon na tinanong ko sa kanya kung yung ba pinagdadaanan niya is parang ang pinagdadaanan ba niya is makakapigil, ang sabi ko, napapagod ba siya? Habang ginagawa niya yung live goal, nararamdaman niya ba yung pagod? Sabi niya, hindi. Hindi niya nararamdaman yung pagod. And yun yung unang, parang yun yung, tawag nito, yun yung naging baon ko na habang ginagawa niya yung live goal, hindi siya napapagod o hindi niya nararamdaman yung pagod kasi nakikita niya sa nakikita niya sa nakikita niya yung vision na makukuha at makukuha niya yung dream niya dito sa live good. So, ano pa ba, madami yung fire, alam mo yung energy ni Coach Fernand. Yung energy ni Coach Fernand, sobrang, alam mo yung eagerness na number one yung number one yung Philippines sa buong mundo. So, alam niyo yun, naramdaman ko yung energy ni Coach Fernand na parang ikaw mismo alam mo yun, ikaw mismo na gusto mo ding, yung vision niya, gusto mo ding, alam mo yun, gusto mo ding sumama doon sa vision niya. So, yun yung napaka-importante na makita natin yung, alam mo yung makita natin si Coach Fernand, yung mga diamond, no? So, meron din, ang gusto ko sa Live Good, wala silang tinatago. So, lahat, alam mo yun, lahat, tawag dito, lahat, sinasabi na nila. Alam mo yun, lahat, para makuha mo yung dream mo. Alam mo yun, lahat sasabihin na nila kung ano yung kailangan mo sa business natin. Alam mo yun, lahat ng secret, wala silang tinatago. So yung pinaka ko doon, ang sarap ng pagkain, ang ganda ang ganda ng venue, ang ganda ng mga speaker, lalo na yung sa Indonesia. Yung Indonesia, tawag nito, nag-share siya. So, ang pinaka-share ng Indonesia is dream big, no? So, dream big, and then maniwala ka sa atin, sa sarili natin, ay maniwala tayo sa sarili natin. So, alam mo yon, kailangan ah mag-focus tayo dun sa pangarap natin, no? So, yun, mag-ano tayo dun sa pangarap natin, huwag tayo susuko, no? So, ito yung pinaka baon ko na isa sa mga speaker na sinabi niya. Sabi niya, pag ikaw sumuko, talo ka. Ano mo yon? Habang hindi na pa natin nakukuha, lahat tayo may pinagdadaanan. So, yes, lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat. Actually, yung pinagdadaanan natin ngayon, mas may pinagdadaanan pa yung mga ibang tao. Pero kaya nilang lampasan, di ba? So, ako, naniniwala ako, no, in God time, makukuha natin yung mga pangarap natin. So, wag lang tayong susuko. Kasi kasama natin yung mga coaches, alam mo yon, yung mga kasama natin sa Live Good, and alam ko na tutulungan tayo. So, ang maganda pa dito na isa pang naging baon ko is pag matanda na tayo, wala na tayong lakas. So, habang bata tayo, gawin na natin to. Parang, alam mo yun, ipaglaban na natin to. Kasi wala na tayong, parang sa akin, wala na tayong pupuntahan. Alam mo yun, ito na yung daan para sa natin, sa pangarap natin. So, yun lang. So, thank you sa inyong lahat.
Yun. Coach Ray, no? So, ang tumatak sa akin sa sinabi ni Coach Romalia, habang bata tayo at may lakas pa, magsipag na tayo. Okay? So, thank you so much, Coach Ray. Coach Romalia Dalusong. Coach Ray, meron ka bang maisi-share sa na banggit ni Coach Romalia? Sabi ni Coach Romalia, pag sumuko ka, ikaw ang talo. Hmm. Sabi niya, nagiging successful, 'di ba? Ang sumusuko ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi sumusuko. 'Di ba? Sabi ko, first speaker pa lang natin. Thank you, Ramdam mo thank you. talaga na ramdam mo talaga na meron siyang nakita eh. Imagine mo, second event na niya ito. And ang goal niya, every event maka-attend na maka-attend. Isa sa mga natutunan ko, no, bakit ba ako palagi uma-attend ng mga ganyang event? Alam niyo kung bakit? Kasi every time na uma-attend ka ng event, na-extend yung vision mo. Nakikita mo yung mga nagda-diamond. Nakikita mo yung mga nagkakaroon ng resulta. And nakikita mo rin yung sarili mo na doon ka papunta. So congratulations, Coach Romalia, for being part of the second year event ng ating company. Ooh, nice! Thank you so much. Guys, okay lang ba? Patay pa ko ng number 1 para sa palakpak kay Coach Romalia Dalusong. Type number 1. So, wala tayong music, kaya lakasan na lang natin ang energy natin. Type number 1, guys. Okay? So, thank you so much sa lahat ng mga nagta-type number 1 at lahat ng mga nagta-type dito sa Zoom. I declare, sinusumpa ako, lahat kayo magda-diamond ngayong taon. Di ba? Ayan na, ulitin ko. Lahat ng mga magta-type dito sa chat box, sinusumpa ako, magda-diamond kayo lahat itong taon na to. Di ba? Biglang nanakot si Coach Nix, no? So, anyway guys, ito, pakilala na natin yung pangalawang sharer natin. Okay? So, itong pangalawang sharer natin, ikukwento naman niya kung ano yung experience niya na nakapunta siya sa private resort ni Coach Fernan. O di ba, napakatindi nun. So, alam nyo, kami nga, especially ako, si Coach Ray, guys, hindi pa kami nakapag-attend o nakapunta dun sa private resort ni Coach Fernan. Pero itong tao na to, nakapunta siya doon, nakakain siya, naka-jamming niya, nakasama niya yung mga top earner at mga successful na coach ng BMW. Okay? So, yan. Hindi ko na patatagalin. Let's welcome our second sharer for tonight. No other than Kuya Lowen Martos. Hello po. Good evening, good afternoon, kung saan mang sulok ng mundo. Ako po ay magpapakilala po muna ako. Ako po ay 30 years na construction worker, tapos self-employed po. Ngayon, kaya po ako nandito sa Lipgood ay dahil po sa mga pangarap. Kaya nung umattend po ako ng second anniversary, na-charge po ako, naging full charge. Dahil nakita ko po yung mga higher rank na sila Dr. Diamond Rugin, sila Dr. Lahat po ng Diamond doon, kung sino-sino man po. Kumbaga iniisip ko po kung sila kaya nila, ako pa kaya na parehas lang rin po ng pagdadaanan. Yun po ang sa aking pananaw at ako po ay pumunta doon, kinakilabutan nga po ako dahil na-meet ko ang pinaka-higher rank sa Lipgood. Isa po ako siguro sa na-bless ng universe. So, ang sa akin lang po walang bibitaw hanggang sa pangarap mo ay iyon ang matupad at iyon lang po. Kung kaya nga po nila, di siyempre, makakaya rin po natin. Yun po ang sa akin at lahat naman po dadaan sa mga pagsubok na
sa araw-araw na pangangailangan. Ako po ay isang construction worker pero sa subscription inaalagaan ko po at yun nga ang sinasabi na walang bibitaw, ang bibitaw talo. At yun lang po ang may share ko sa inyo lahat na mga na andito po ngayon sa Zoom. At lahat po ay walang bibitaw para mas maganda at lahat po tayo ay sigurado po magda-diamond. Go for diamond. Yun lang po. Woo! Grabe yan! Kuya Lowen, ano yung naramdaman mo? Kasi, kuya, mga kasama mo doon, mga milyonaryo, kumita ng 20 million, 50 million. So, anong naramdaman mo nandun ka sa circle na yun? Kinikilabutan nga ako nung nag-picture kami ni Dr. Sugin, tapos si Diamond, lahat po ng lahat po ng nandoon, sila Coach Janet, si Coach Lailani, si Coach Michelle Bautista, ang lahat po yun ay kumbaga ay ako po ay net charge, naging full charge kumbaga. Kaya wag pong bibitaw at makakamit po natin ang diamond. Yun lang po. Yun, guys, no? Alam nyo, meron kaming i-share ni Coach Ray. So alam nyo po ba sa mga especially sa mga bago dito, no? Alam nyo po bago po kayo makapag-attend sa mga ganyang gathering, okay? Tapos yung mga kasama mo, yung mga successful na mentor, mga coach, dapat kung anong level nila, dapat ganun ka. Bago ka makasama sa ganung circle, bago ka nila ma-welcome. Diba? Tama ba ako, Coach Ray? Sa mga past experience natin, sa mga nagdaang company natin, Coach? Yes. Before, para ma-invite ka sa birthday ng CEO, kailangan Millionaires Club ka, may status ka, di ba? So, sabi ko dito, imagine mo si Sir Lowen Marcos, hindi pa nga siya diamond, pero nasa diamond circle siya. Di ba? Palakpakan naman natin si Lowen. Ang kagandahan nga po nito ay ako na magmi-maintain ng resort para doon sa mga trabaho niya na mga natitira. Kasi ako po isang construction worker, si Coach na mismo nagsabi na pag may ipapagawa, kukontakin niya ako. Grabe yun, no? Grabe yan. Oh, grabe. Guys, alam nyo, sa mga past experience, especially ako sa mga past experience ko sa other MLM, sa mga past company ko, alam nyo po talaga, yung mga mentor, yung mga coach, bihira mo silang makasama. Pero ang isa sa nagustuhan ko dito sa Live Good, sa community natin, sa DMW, napaka-humble ng mga successful mentor natin. Napaka-humble ng mga successful coach natin kasi, di ba, despite sa mga narating nila, sa mga na-achieve nila, still, kahit yung mga nasa ilalim, the more, pag sila nakikisama, makita mo na parang pantay lang talaga eh. Di ba, Coach Ray? Tama ba, Coach? Yes, tama. So, gano'n naman talaga dapat. Di ba? So, ang reason kasi ng iba, para ma-motivate ka na abutin din yung rank na to. Hindi ka muna pwedeng sumama. Sa Live Good, baliktad. Kailangan ka namin isama para ma-motivate ka, di ba? Na i-hit tong rank na to, para ikaw naman yung nagsasama ng mga members na papakitaan mo rin ng vision. Di ba? Sabi ni Kuya Lowen, tatandaan ko yung sinabi niya. Tandaan nyo rin, huwag ka lang bibitaw. Alright? Grabe. So, Coach Nix, meron pa ba tayo? Yes, meron Coach. pa tayo? Ito yung pinaka-last natin, bago yung guest speaker natin. Grabe, no? Huwag ka lang bibitaw. Di ba? So, anyway, guys, thank you so much. Okay lang ba? Palakpakan natin si Coach, si Kuya Lowen, type number 1.
para sa palakpak kay Kuya Luwen, guys. Type number 1. Okay, thank you so much sa mga nagta-type ulit. Okay, so itong third sharer natin, bago yung pinaka-guest speaker natin. So ito po yung personal sponsor ko, direct ko dito sa Live Good. And nakita ko po kung paano to magsimula and ikukwento din po niya kung ano po yung experience niya dito sa anniversary at the same time nakapag-attend ito ng gala night. Okay? So, itong ipapakilala ko po sa inyo right now, he is a gold rank sa Live Good and meron na po itong more than 100 people, okay, members sa kanyang organization. And at the same time, kumita na po ito ng $5,000 sa Live Good. Okay, so alam niyo nakaka-amaze kasi last week po, kinompute namin yung kinita niya. Grabe, umabot na ng $5,000. Okay? Grabe, no? $5,000. Nasa, magkano yun? Nasa 300,000 pag tinotal mo yan into peso. Alright, so again, hindi ko na patatagalin. Pag tinawag ko siya, guys, type ako ng number 1 para sa malakas na palakpak dito sa sharer natin. Okay ba yon? So, without further ado, let's welcome our third sharer for tonight. No other than Coach Peter Sombilon. Alright, type number 1, mga coach. Woohoo! Ay, sorry, hindi ko pa pala siya na co-host. Sorry guys, sorry. Saan na pala? Saan na yung pangalan? Coach. Ay, saan na? Wala. Ay, ito. Sorry. Make co-host. Okay, yan. Coach Peter, it's your turn. Coach, sorry, nakalimutan kita gawing co-host, Coach. Yes, Coach. Good evening po, Mentor. Thank you. Okay, good evening and good morning sa lahat, no? Sa lahat ng mga nasa international na nakikinig right now, no? And una sa lahat, before ko start, syempre, excited ako eh. Okay, una sa lahat, pasalamatan nyo din yung sarili nyo kasi nagbigay kayo ng time, nagbigay kayo ng commitment para makinig tonight, no? Kasi isa yan sa ginagawa ko din nung nagsisimula, yung commitment. Okay, good attitude po yan. Okay? Ngayon, nung gaganapin na event, nung January 26, actually sobrang excited ako nun. Hindi po ako nakatulog ng 26 na madaling araw kasi nga, pabiyahe pa kami. Okay, and lahat ng mga gamit na kailangan kong dalahin, naka-ready na. Okay, ganun po ako excited pumunta ng event. Okay, kung pwede nga pong mauna na, sabi ko nga. Okay, ngayon nung habang pumabiyahe, okay, dumating ako sa time na inisip ko yung mga pinagdaanan kong challenges. Sabi ko, grabe, sulit talaga yung sinacrifice ko, yung struggle na nalagpasan ko. Nung nakarating ako ng event, nakita ko yung mga tao na, alam niyo yung nakikita mo yung energy nila, yung pangarap nila, dala-dala nila na, alam nila na makakamit nila to na makukuha nila pagdating ng araw eh. And pagdating namin ng event, syempre, excited ako makita yung mga diamond rock natin kasi alam naman natin na kumikita yan ng million per month, may nag-half a million. And gusto ko rin ulit mapakinggan yung knowledge and wisdom nila. Okay, yun kasi yung ina-apply ko na attitude na willing to learn. Makinig. Ano pa yung pwede kong matutunan sa kanila. Yun yung reason bakit ako umaattend ng event personal. Kasi iba kasi yung personal na kakausapin mo sila kaysa yung nasa Zoom lang. Okay, kasi ramdam mo yung feeling eh. Alam niyo yung ramdam ko yung energy na bumubulong na basta tuloy mo lang, makukuha mo lahat ng pangarap mo dito. Kahit sino man po yung magsabi sa inyo na hindi mo kaya yan, wag mo gawin yan, ilaban nyo lang po. Kasi darating yung araw, sasabihin nyo sa sarili nyo na buti na lang tumuloy ako, buti na lang pinaglaban ko. Okay, lalo na nung inawardan ako ng gold rank, umakyat ako ng stage. Alam niyo po ba yung excited ako umakyat kasi sabi ko, grabe, this time magkakaroon ako ng award. And then, ito pala yung ginagawa ko na sacrifice, efforts, diba, dito sa Live Good na talagang, worth it talaga siya. Pag ginawa mo talaga na
sasabihin mo sa sarili mo na ilaban pa natin, 'di ba? Itong 2025, mas lalo pa nating bilisan, 'di ba? Mag-diamond, mag-platinum. Kasi kung makikita niyo po, pag tinamaan niyo po yung platinum to diamond, alam niyo po yung buhay na naghihintay sa inyo. Kung ano po yung buhay na nila ngayon right now, yung po yung magiging future natin. Kaya sa akin lang, wag niyo na lang po wag na lang po kayong magduda o something, mas lalo niyo pa pong panggigilan. Kasi alam natin yung future, yung vision na naghihintay sa atin. 'Di ba? Right, Coach Fernan, 'di ba? Grabe yung resort niya. 40 million. Pero doon nagsisimula pa lang po ang Live Good. 2 years pa lang at para sa akin eto pa lang talaga yung start natin na mag-build ng team. Okay, lahat ng mga nag-i-stay, lahat ng mga sasabay humataw, lahat ng mga gigil kunin yung pangarap nila, sure makukuha niyo po yan basta panghawakan niyo lang po palagi. Okay, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung sitwasyon mo ngayon, sasabihin mo sa sarili mo na kaya ko pa, laban pa. And sa Gala Night naman, sobrang na-inspire ako sa sa venue kasi yung pagkain, tapos yung mga coaches, grabe yung mga suot nila, grabe. Alam mo na may prize, di ba? And then, syempre, iba talaga yung pag nakakasama mo sila and nakakausap, nakakabanding. Alam niyo po ba yung energy na nanghihina ka na, tapos bigla mo sila nakausap. 'Di ba? Balik ka ulit, positive ulit. Kasi kailangan po natin dumikit sa mga positive na circle na mga coaches kasi sila yung magbibigay sa atin ng energy. And nakikita natin kasi yung future natin sa kanila eh. Kaya ganun yung ginagawa ko. Okay, mas maganda nga po kulitin niyo yung mga mentors, yung mga upline niyo na, coach, ano pa ba yung kailangan ko matutunan? Coach, ano pa ba yung mga strategy mo diyan, mga knowledge na meron ka diyan. Ganun po yung gawin niyo. And yun lang din po yung ginawa ko. And right, hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ako, learn, hanggang sa ma-master ko yung skills. Kasi alam naman natin, pag na-master mo isang skills, kailangan mo lang talaga ulitin. And yun lang po, Mentor Nix. Oh, thank you. Grabe yan, Coach. Pinagpawisan ako, sobrang excited talaga. Alam mo malupit, Coach Nix? Meron Mhm. ako nasilip sa Zoom. Bigla ako na-excite, napachat ako sa'yo. Mhm. Guys, nasa loob ng webinar natin, sa loob ng Zoom natin, si Coach Santi. Grabe Uy, yan. grabe yan. Shout it out, Coach Santi. Papunta Thank na you. tayo dun sa natin eh. Papunta na tayo dun sa special guest natin, pero nakita natin mas naging special yung gabi. Di ba? Type Grabe number yan. 8, please. Para kay Coach Santi. Grabe yan, oh. Dalawa yung diamond natin nandito sa GC ngayon. So, thank you so much, Coach Santi, sa pagsilip sa aming Zoom. So, guys, okay lang ba? Type ako ng number 1 para sa malakas na palakpak kay Coach Peter Sombilon. Type number 1, guys. So, yan, bago natin ipakilala yung last sharer natin, siguro, tanungin ko lang si Coach Peter, at least mga mabilis lang, mga 2 to 3 minutes. Coach Peter, because this is your first time na makapag-attend ka ng Gala Night at makasama mo, 'di ba? Kasi sa Gala Night, Coach, nag-party-party tayo diyan, nag-enjoy tayo. 'Di ba? Anong pakiramdam na nakapag-attend ka ng Gala Night na makasama mo yung mga successful coaches and mentors? Sa akin, mentor sa akin, sobrang laking privilege yun kasi first time ko talaga mag-attend ng ganong bonggang Gala Night, no? And sobrang na-amaze ako sa mga mentors natin, sa mga coaches natin na sobrang humble, sobrang ambabait nila na sabi ko nga hindi pa ako ready makapasok sa circle nila pero siguro timing and deserve natin kasi nag-effort din tayo para makapag-attend. Okay? Sa akin lang tuloy-tuloy lang kayo sa pangarap nyo kasi kahit anong mangyari makukuha nyo po sa Live Good yan. Basta panghawakan nyo lang po. Yun po, Mentor Nix. Thank you so much, Coach Peter. Guys, type number 1 ulit para sa malakas na palakpak kay Coach Peter. Type number 1. Woohoo! So, paano, Coach Ray? Thank you so much, Nako. Coach Peter. Coach. Hindi na natin kailangan patagalin to kasi Coach, 'di ba? Nandito si Coach Santi. Baka may sumobrang oras pa eh, 'di ba? Malay mo naman makahirit pa tayo. 'Di ba? So,
Nix, I'll give you the honor para introduce yung ating special guest for tonight. Let's go, Coach Nix. Okay, so anyways, sa first, second, third na nag-share, thank you so much sa inyo. And hindi ko na patatagalin kasi ako mismo, no? Sobrang excited ako kagabi pa na ipakilala tong ating last sharer at guest speaker for tonight. So, ready na ba kayo guys? Naka-ready na ba yung note nyo at saka yung ball pen nyo? Di ba? Walang kukurap pa. So, yung mga gusto mag-CR, guys, wag na kayo mag-CR. Itiisin nyo na kasi grabe talaga. Lahat tayo mamomotivate at may inspire dito sa guest sharer natin. Okay, so etong last sharer natin na guest speaker for tonight, alam niyo po ba na isa po siya sa diamond rank ng Live Good? Okay, siyempre pagka diamond rank ka, libo-libo yung member mo. Tama po ba? At kapag libo-libo yung member mo, sigurado po, sobrang busy mong tao. Okay? Despite sa schedule niya, despite sa busy niyang tao, pero guys, nabigyan niya po tayo ng time para i-share yung success story niya, yung wisdom niya dito sa Live Good. Okay? So, itong sharer natin, actually, cross-line po natin. Hindi po natin siya ka-team. Yun po yung kagandahan sa culture ng DMW, sa Live Good. Kahit cross-line mo, kahit hindi mo yan kagrupo, alam mo yun, talagang they are willing to help. They are willing to share yung wisdom na meron sila. Okay, so ulitin ko po, hindi po natin to applying, hindi po natin siya kagrupo, pero she is willing na i-share po yung wisdom niya sa atin. Okay po ba yon? So, one of the diamond rank ng Live Good at 1-star diamond. Ibig sabihin, pag 1-star diamond ka, kumita ka na ng 7 digits total income. Okay, so hindi ko po alam kung ilang buwan siyang nag-diamond rank, no? Siya na lang po yung mag-share mamaya. Okay, and eto po, hindi ko na patatagalin, no? Excited na ako. Guys, okay lang ba patay po ko ng number 1 para sa malakas na palakpak pag tinawag ko po yung pangalan niya? Okay ba yon? Type ako ng number 1? Okay, so hindi ko na patatagalin. Let's welcome our guest speaker for tonight. Okay, no other than Coach Diamond Jessa Okbenya. Guys, type number 1. Woo! Ayan! Hello everyone! Magandang babae po ako. Okay, kamusta po ang lahat? How are you? Kamusta po kayo? I was happy because I was the first person in the Zoom. Ganun talaga, no? Sabi nga nila, tawag dito, that is one of the attitude of Miss Jessa when it comes to time. So discipline tayo sa oras. And by the way, first things first, of course, thank you sa Lord for this opportunity. Happy Love Month! February na! Kamusta po kayo? And thank you for February 1st that I was invited to this kind of Zoom, no? Ganito pala feeling. Nalalamig yung mga kamay ko. Kahit na lagi na naman tayo nagtutok, iba pala pag nagtutok ka sa ibang Zoom, no? By the way, I would like to shout out, of course, my upline. Thank you for being so supportive. Kasi sabi ko, ay wala si upline ko, nasaan kaya? Every time we are invited sa mga webinars, of course, it is a good thing, no, that we have our uplines, we have our team. Actually, nandito po yung ibang team ko that na-invite ko rin sila na mag-join. Sabi ko, that is your choice kung gusto nyo po dun sa kabila or dito, which is all good naman po para sa akin. And with that, I would like to thank you again kay Coach Nicolene, kay Coach Pitts, kay Coach Reynaldo, kay Coach Romalia, ayan, sa mga naka-open cam, hello po sa inyong lahat. Thank you for considering me this time around, no? About to share my experience in Live Good. If I can tell you one thing, sabi ko noon, Lord, ba't ganun sila? No? Lagi na lang sila. Ganun lagi yung mindset ko noon. Ba't kaya gano'n, no? Marami naman kami nag-diamond, sila na lang lagi yung nakikita ko. But with that, di ko na naman siya
naiisip ngayon, sabi ko, ang galing ni Lord, no? Meron pala talaga tayong tamang timing, meron pala talaga tayong tamang spotlight, no? Kung saan ka ilalagay ni Lord. So, this is something I am grateful for kasi I was working with Live Good at the back of this Zoom. Wala kayong makikitang mukha ni Miss Jessa. Nag-diamond si Miss Jessa just as she is. And she cannot talk like this one. Pero I am very grateful and I am very happy that I am mentored, of course, by our upline diamond coach Santi Valenzuela. By the way, he is my sponsor and thank you sa kanya kasi siya yung nagpakilala sa akin sa Live Good. And with that, we collaborate, we do it with a teamwork. Kaya nakapag-build po. Even I myself, nakapag-build ako ng team dito sa Live Good. It was then very down story from the previous company when we joined, no? Kahit na kami yung top earners doon, still there is no guarantee, only opportunity. So we had a lot of experience doon sa previous company, we had a lot of learnings, we had a lot of failures, alam mo yon, but we use it as a tool, no? Para mas ma-develop kami, para mas lumakas yung loob namin na, okay, nag-fail na kami dito sa ginawa namin, hindi na namin gagawin dito sa next company na sasamahan namin. So that is I would like to start. Okay. By the way, hello po sa inyong lahat. We have here 40 participants in the Zoom and I am Miss Jessa Ocbeña. I am 36 years old and I am from Eastern Samar. Hello sa mga waray nun dyan and shout out sa inyong lahat kung meron mang naka-live stream. Hello po, maupay nga gabi yung matanan, no? And yun, I have 2 kids, isang 17 and isang 2.5 na batang maganda, no? Baby girl. And then, of course, I used to be a licensed Zumba instructor nung hindi pa ako nagne-network. Talagang nakitaan din tayo ng skills pagdating sa dancing. And with that, I was just a happy-go-lucky person kasi isa pa lang ang anak ko. I was just dancing, naikot ko na buong Cavite, naikot ko na buong Manila. And that was a big community, more than 5,000 Zumba instructors in a world of dancing na hindi ko na-realize na pwede ko palang maging network, no? And Miss Jessa is just a timid type person, introvert. I love being quiet. I love being alone. No? Ayoko ng sorbo. Si Miss Jessa is just find herself very strong, very smart when she is quiet. No? I love being in my me time, in my alone time. Kapag hindi ako nagli-live good, I am just here at my mini office. By the way, this is Katas Live Good. I am talking to you now. So, being an introvert, yes, I find my strength. Hindi ako chismosa, pupunta sa labas, makikipag-chismis. Nasasayangan ako sa oras, okay? Nasasayangan ako sa oras. And joining network marketing business, I started 2019. So, syempre, baby pa tayo sa network marketing. Ang daming aha moment, ang daming pumapasok sa isip mo, curiosity. Ano ba meron dito? Sino ba siya? Ano ba siya? Ano bang meron dito? Paano kumita ng milyon? Paano sila nagbibilang ng pera? Bakit sila may picture? Ang dami nilang mga libo-libo na hawak. Paano yun? So, that was my big question. Paano yun? Laging paano ang question ko, no? Hindi ako nagne-negative doon sa question na yun. Laging paano? How? How can I do it? How can I be like them? Ganun agad yung aking mindset. And then, entering this network marketing business, of course, may mga nakilala tayong tao, may mga nakilala tayong tinatawag nila na coaches or mentors or whoever is that na pwedeng makatulong sa'yo, makaguide sa'yo sa business. And yun, out of my curiosity, and this is Miss Jessa, yan, ang ugali ko is being curious. According to Mr. Jim Rohn, sabi niya, be curious like a child, no? Kasi ang bata, di ba, matanong yan, ang dami niyang, mama, bakit ganito? Mama, bakit ganyan? Di ba, may mga ganon. So, yan si Miss Jessa. And the first time that I was really introduced
in network marketing is through a Zoom link. Yan, na-invite lang po ako sa isang Zoom katulad nito. Ma'am, pwede bang mag-join ka dito? Pakinggan mo lang, baka magustuhan mo. Ganun agad ang offer sa akin. No? Syempre, curious ako, pumasok ako. Tapos, the good news, nanalo pa ako ng raffle, 500 pesos. Ayan, that is my first story about Zoom. At ini-explain doon yung business side pala. Eh, syempre, wala ka pang idea sa business. Ang dami mong aha moment. Ngayon, na nag-start na ako mag-research, ano ba to? Paano ba to? Ang dami palang magagawa sa social media. And by the way, I started network marketing sa kusina namin. Ask me why. Ask me why. Kasi doon malakas na signal. Naka-data lang po ako. Naka-data lang ako. Ang mesa ko ay nasa ibabaw ng washing machine namin. Meron akong notebook, meron akong ballpen, and I was really eager to learn. Ano bang meron dito sa Zoom na to? Nagagalit pa ako sa sarili ko pag hindi ako nakaka-join sa Zoom. Araw-araw pala yun. Diba? But the business, they talk about the business. If I can remember, that was Crowd1. Sino pamilyar dito sa Crowd1? Ayan, that was the company, no? And I started from there. So, with that, syempre, ang daming tao sa GC. Curious ako kung anong mga tao dito, sino-sino mga to. Kung sino lang ang active, ayan, nagpe-friend request ako. Then, I started to know my upline, my sponsor. Kasi, sabi ko nga, naging pogi point sa akin yung magaling sa technical. Kasi wala akong talent sa ganun eh. Syempre, makikibahagi ako, no? Makikialam ako sa coach, paano ba to? Pwede bang paturo? Coach, paano? Medyo makulit ako. I believe na nararamdaman ko na tuturete na siya sa akin. Pero still makulit pa rin ako. But I love the way how he handle naman people kapag nagtatanong. So with that, syempre nagkaroon tayo ng communication, and then nakabuild tayo ng team. Sabi ko ganito pala mag-network, no? And it is all about also the word of mouth. Hindi naman ako talkative kasi tahimik ako. Paano ko ba 'to gagawin? Sabi ko. Eh di natutuwa naman ako kasi may mga training pala pagdating sa Zoom. And this one, dito ko na-appreciate yung network marketing business. Okay, ganito pala, kaya pala sila ganyan kasi may mga trainings, 'di ba, provided, tapos nagtutok sila ng ganito, ganyan. And then, taong bahay lang kasi ako eh, no? I do not even know how to make up myself. Wala akong mga ganun. So, as in, simple lang siya. Simple lang si Miss Jessa. And then, I had a goal. Nagkaroon ako ng goal. Nung narinig ko sa isang Zoom presentation, sabi ng mentor, lahat ng nakikinig kay Mr. Jim Rohn, yung mayaman. Sabi ko, wow, sino si Jim Rohn? O di nag-start na ako ngayon, hinanap ko si Jim Rohn, sino ba to? Pinakinggan ko lahat. I always wake up early in the morning, 3 or 4 a.m. I am listening with Mr. Jim Rohn. Na-develop ko po yung habit na yun until today. 2019, my God. Diba? That's a habit already. 2019, I am a child of Mr. Jim Rohn's legacy. Okay, so yan. Starting with that, yes, habit. Yes po. Hindi ko alam na may impact pala sa akin. Someone asked me, Coach Jessa, parang ibang-iba ka na ngayon ah. Sabi ko, ha? May nagbago ba? Yun pala yun, no? The more na napapractice mo, yung mga naituturo from that audiobooks, kasi wala na si Mr. Jim Rohn, patay na siya, di ba? Mga audiobooks, like Spotify, I'm a fan of Spotify, dyan ko pinapakinggan kasi walang putol, pag sa YouTube, ang patalastas, di ba? So, I am always in the know pagdating sa ganyan. Naging habit ko siya, nadala ko siya dito sa network marketing business, and also with the coaching naman ng mga mentors natin. So, with that, share ko lang yung pinaka-underground na starting point. Kasi, alam mo yun, pag hindi ka naka-build ng habit, kapatid, mahihirapan ka. Do not just follow what the people said. You have to do it. No? Kasi pag wala kang na-form na habit sa sarili mo, mahirap yun. Pag nahirapan ka, for sure, mag-quit ka. But I did a goal for myself. For myself talaga. Walang sinabi si upline, walang sinabi si na gawin mo to araw-araw. The moment na narinig ko yung sinabi nun, lahat ng nakikinig
kay Mr. Jim Rohn, yung mayaman, ginawa ko talaga yun as in. And by the way, I would like to tell you that I have a dream board. Noon, OA sila pakinggan, na-OA-han sila sa akin kasi ba't ka may dream board? Magagawa mo ba yan? Matutupad mo ba yan? Pero pinanindigan ko yung sarili ko kahit pamilya ko na tumataas ang kilay nila with my dream board. Pero I have 100% belief in my, alam mo yon, alam ko, hindi man ngayon, hindi man sa makalawang taon, pangatlo, mangyayari yan. And I think live good. Huh? Sorry. Okay, let's talk about live good. I thank you for my sponsor. Kasi siya talaga yung naging way, no, para makilala ko si Live Good. I was also in the verge of giving up kasi from the previous company, ang hirap. May baby pa ako, ilang buwan pa lang yun. Lord, sana ko kukuha ng panggatas. Alam mo yan? Sana ako kukuha ng pang-diaper. So, for the long term kasi yung iniisip ko lagi eh. Ang hirap, di ba? Pero, Lord, may 3,000 ako. 3,000 akong pinakatago-tago ko. Trust me. Magkatiwalaan mo lang ako dito, gagawin ko yung best ko. Diba? I promise myself that I will do everything. Lalo na nung narinig ko sa Zoom, na-invite ako si Coach Ferds ang nagtutok. Nagsasalita pa lang siya sa compensation plan, wala pa ako naintindihan. Ini-imagine ko na kung ano mangyayari sa akin. Alam mo yun? Tapos na-mention pa yung salitang diamond. Diamond was my goal from the previous company na ma-hit ko. I was just on the gold rank. Malapit na yung diamond, Jessa, pero nag-breakdown yung company. Dito ko siya nakuha sa Live Good. Hindi ko alam paano tumalon sa tuwa si Miss Jessa nang nakuha ko yun. By the way, na-hit ko po ang aking diamond rank in 7 months. Nung nalaman ko na nag-diamond si Apply ng 4 months, 5 months wala pa rin. 6 months, Lord. Kaya ko pa ba? Ang layo na ni Apply. Sorry. Layo na ni Apply. Kaya ko pa ba? September 22, event. First event ng Dreammakers Worldwide. First event. Sinabi ko doon sa stage mismo, tutungtong ako sa pangalawang event na to, diamond na ako. Alam mo yun? That's how powerful is our affirmation. So, ewan ko kung nararamdaman niyo yung energy ko, gusto kong i-share sa inyo that whatever the mind can conceive, the body can achieve. Kaya mo. Naniniwala ako sa'yo. It's not enough that you wear the crown. It's not enough that you wear the sash. I am a diamond. I want to be a diamond. No, you have to work for it. No? Walang magic. You have to trust the process. Diamonds are born in events. Hinahasa yan. Pinapaging brilliant yan. Pag hindi pa sapat yung kinang yan, hindi ka pa kikinang as diamond. We all have the goal to hit our diamond rank and I believe in you. Okay? So, yun. Nothing more to say and I just want to really honor and appreciate all of you. Kasi bakit? Building a team in Live Good, ang hirap niyan. Isa pa nga lang, di mo mai-handle. Dalawa pa nga lang, di mo mai-handle. Silver, 10. Diba? Di mo pa mai-handle. Then you are having a goal to hit your diamond rank. 2,500, 5,000 people, 25,000 people or more than that. Kaya mo? Kung kaya mo, congratulations. You can be a diamond. Pero kung nasa proseso ka pa lang ngayon that you are feeling like I'm about to quit, I do not want to subscribe, ayaw ko na, Miss Jessa, parang ang hirap-hirap naman. Paano pa kami? 10 pa lang yan. 100 pa lang yan. Diba? Tapos, kanya-kanya ng mindsetting, kanya-kanya ng attitude, kanya-kanyang perception. How could you? How could you be a good leader to initiate these people na makuha sila ng buo, 'di ba? Na pagsama-samahin kayo. Ang hirap nun.
Pero we made it and we are doing it again and again, day in and day out. Mahirap po talaga siya. Pero sabi nga ni Migs Flores kanina, kasi I am a student of Migs Flores life coaching, iilan lang ang gumagawa ng mahirap, kaya sila yumayaman. Ikaw, willing ka bang gawin ng mahirap para yumaman? Kung yes, congratulations, I salute you. Ngayon pa lang, kapatid, sipagan mo na. Ngayon pa lang, hawak kamay ka na sa upline mo, sa downlines mo, sa team mo. Kasi hindi ka magtatagumpay mag-isa. Yes, iiyak ka. Yes, mapapagod ka. Yes, isisihin mo si Lord. Yes, magagalit ka sa mga downlines mo. Yes, susumpa mo yung upline mo kasi hindi ka suportado. Pero manggagaling at manggagaling sa'yo yan, kapatid. Ikaw muna. Kasi pag equip ka, ikaw at ikaw ang magtataas ng sarili mo, ikaw at ikaw ang magtataas ng grupo mo, ikaw at ikaw ang papalakpak sa sarili mo that yes, Lord, I made it because of you. 'Di ba? You have to trust yourself. Ang hirap. Yes, we have to tell that it is mahirap, but I am willing to do the hirap whatever it takes. And I thank you. Yon. Yon, thank you, Coach Jessa, no? Siguro, if I can recall, no, natin si Coach Jessa way back 2023. Yeah. Pero ako, doon ko naalala si Coach Jessa eh. Grabe. Yung unang sharing niya, naalala ko yon. Pero, ako na una magtanong, Coach Nix. Sige, Coach. Okay lang ba, Coach Nix? Teka lang, naglagyan ako. Kanila, Coach, Diba? naglag. Pero ngayon, okay na. Yon, thank you, Coach Jessa. I still remember the first time na in-invite ka namin, lahat kami in awe. Diba? Ramdam na ramdam namin yung ano mo, yung tangis mo, ha? Yung iyak mo noon. Grabe yan. So, Coach Jessa, I remember, na-experience mo rin yung ma-reject, yung i-ridicule ka ng family mo. I remember yung partner mo din, di ba? Parang nung time na nagsa-start ka mag-live good, hindi siya supportive sa'yo. And how do you overcome that, Coach? How did you overcome that? Okay, that was a good question. And isa sa mga struggles natin as networkers kapag hindi tayo supportive, pag hindi tayo suportado ng ating mga loved ones, ng family, no? Because I have been learning sa mga life coaching, natutunan ko na hindi pala kasalanan ng mga loved ones natin na hindi tayo nasusuportahan. Hindi pala nila kasalanan na ayan ka na naman, nagne-network ka na naman, wala ka na namang papala dyan, di ba? Oftentimes, ganun ang tira sa atin. Kahit na gigil tayo, hataw na hataw tayo magtrabaho, pero ganun ang ibinibigay nila sa atin. It is all because of the culture, no? Na pinanggalingan nila. So with that, paano ko siya na-overcome? I always talk to God. Kasi wala namang ibang magpapalakas ng loob sa akin kundi ang Lord. And another thing, I always communicate with those people na alam kong makakapagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kasi kung hindi ako mabigyan ng lakas ng loob ng asawa ko, ng pamilya ko, pupunta ako sa upline ko, pupunta ako dun sa mga alam kong may mga resulta na kasi sila yung sinusundan ko eh. Wala akong makuhang suporta sa kanila, pero hindi ko sila sinisisi. Ang gusto ko lang, patunayan ko na kung hindi nyo man ako masuportahan, kaya ko. Bakit? Kasi meron pa sila. Meron pa mga tao dito na nag-aantay ng story ko, na nag-aantay na mabigyan ako ng more confident and more strength para magpatuloy sa pangarap ko. Yan. Grabe, Thank Coach. you, Coach Jessa. Siyempre, bigyan ko naman kay Coach Nix. Alam Sige, ko, Coach. meron yan eh. Prepare ka lang ng Coach, ng isang question mo pa siguro. Grabe, no? Willing ka bang mahirapan para yumaman? Grabe, ang lalim na wisdom yan, guys, no? Galing kay Coach Jessa yan. So, anyway, ako naman, siguro yung question ko, parang same sa kay Coach Ray eh. Pero siguro, dudugtungan ko lang,
Coach Jess, kasi we know na nung tayo at ikaw nagsisimula ka sa Live Good, sabi nga ni Coach Ray, hindi madali yung pinagdaanan mo, di ba? Yung nasa parang kusina ka, nasa taas ng washing machine yung ano mo, kasi nandun yung signal mo. So, aside doon, alam ko na marami kang sinacrifice, di ba? Marami kang rejection, discouragement. Coach, saan mo, kasi hindi madali yun eh, hindi madali yung process na yun eh. Ano yung nagpakapit sa'yo? Bakit hindi ka bumitaw? Yan. Despite sa mga pinagdaanan mo, Coach, bago ka mag-diamond. Kasi akala ng, guys, sa lahat ng mga nakikinig dito, hindi madali po yung proseso. Kaya nga sabi nga ni Coach Jess kanina, willing ka bang mahirapan para maging successful? So anyway, Coach Jess, ano yung nagpakapit sa'yo? Paano mo nalagpasan yung lahat ng hirap na pinagdaanan mo? Yan. Powerful question madalas sa mga ganito, no? Ano ang nagpakapit sa akin para magtuloy na i-workout si Live Good? Simple lang. Bilang nanay, mga anak ko. 'Di ba? Sila yung kabit ng puso mo eh, 'di ba? Sila yung biggest why mo. Para kanino ka bumabangon? Para sa kape? Hindi. Para sa mga anak ko. Kasi sinabi ko sa Lord, yung 3,000 na to, Lord, pagkatiwalaan mo lang ako, gagawin ko yung best ko. And nagpapadede ako sa baby ko noon when I was saying it, and we were starting kasama ang sponsor ko. Kasi hindi ako magbi-build ng network na walang suporta. Hindi ako magbi-build ng network ko na parang I'm nakahang lang ako, 'di ba? I have to build my team na syempre suportado ka at may community ka. So, itong mga batang ito, kahit dalawa pa lang yung baby ko, sila yung naging strength ko na magpatuloy sa ano. Ang hirap kasi baliin ng pangako, lalo na if I can remember sa post ko before, sabi ko, masarap magpatuloy na i-workout ang Live Good kung alam mong may pagkukunan ka. 'Di ba? Ang Live Good, yung vehicle mo to help your family, to help your kids grow more, or ang tawag dito, para matulungan yung mga anak mo na alam mo yon, mama, pabili ng ganito, mama, gusto ko ng ganito. Ang hirap pag wala kang maibigay. Tama? Masakit yung para sa nanay. Pero sabi ko, Lord, hindi eh. Kailangan natin yun. 'Di ba? And that is one of my small wins, achievements. Kasi pwede pala, no? Hindi ka na lang basta-basta hingi ng sahod sa asawa. Pwede ka pala magkaroon ng sarili mong pera. 'Di ba? My kids are my biggest why. My kids are my strength. My kids are really the reason why I am still active, proactive, and working with Live Good. Kahit pa pang long term yan, they will still be my reason to wake up in the morning, and this dream board always reminds me that, Jessa, hindi pwedeng mapagod, may pangarap ka pa. Yan. Grabe, Solid. grabe. Deepest why, anak. Coach Ray, meron ka bang Diba? question pa kay Coach Jess? Ako, Jessa? Coach, sabi ni Coach Jessa kanina, 3,000 na lang. 3,000 na lang yung pera ko eh. Pero she still has the courage to, take the leap of faith. 'Di ba? Etong matindi, Coach Jessa, teka lang. After 3,000, nag-pay in ka, ay may subscription pala. May subscription every month. 'Di ba? So, hindi mo ba inisip na, teka lang, ba't may subscription every month? Ano ba yung reason ba't nagsasubscribe ako every month? And Coach Jessa, dudugtong ko lang doon, Coach, no? Yung 3,000 pesos ni Coach Jessa, kasi naka-follow ako eh, simula nung nag-share ka sa amin. Meron kang pinost na property. Yung huling 3,000,
Nagkaroon pa ng property. Grabe naman yan, coach. 'Di ba? From dating 3,000 na lang, ano na ba yung meron si Coach Jessa? Kumbaga parang, baka pwede lang coach, no? Kahit yung mga income mo lang nung nagsa-start. Kahit yung start lang. Yung, 'di ba? Income reveal na daw. 'Di ba? Coach Jessa, thank you thank you na agad, ha? Yung first month, second month, third month, yan. At sana nakapunta coach, nakarating yung 3,000, no? Wow. Income reveal. By the way, sa mga baguhan pa lang, no? Nagjo-join kay Live Good, I would like to tell you something. Kasi bakit? Speaking to that subscription, syempre hataw na hataw kami on our first month, and maasikaso kasi talaga ako sa team ko. It's just that dumating sa time na kakamonitor ko sa grupo ko, I missed the one month. Actually, ano ako, nakalimutan ko na, uy, matatapos na yung buwan, di pa rin pala ako nagbabayad, pero panay ako update sa team ko. Kaya nabulaga ako ni Upline. Teka lang, yung account mo sabi niya, ba't wala na? Bayad ka na, bilis. Sa pagkakamali na yon, 1 month lang ang gusto kong bayaran, napunta ako sa 1 year. Di ba? So, nagkaroon pa ako ng utang kay Upline, pero I was happy kasi with that mistake, na-realize ko na kailangan pala talaga bago sila, ikaw muna. 'Di ba? You have to focus muna on yourself before your team kasi ikaw yung magiging example. So, by the way, thank you to my upline kasi nung time na yon talagang grabe yung hataw mo, yung parang di mo na iniisip yung umaga at gabi na parang di mo na alam yung petsa ng kalendaryo, anong date na ba ngayon. Ganun yung energy. Ganun yung feeling. And yung 3,000, saan na siya napunta? Marami ng panggatas, marami ng pang-diaper. Yung pangarap kong mini office na Lord, nasa kusina lang ako, ibabaw lang ng washing machine yung mesa ko. Ayan, isang ballpen at isang notebook. Meron na po tayong mini office like this one. I'm speaking to you now. I'm working now. Alam mo yun, pag laking mahirap ka sa mga maliliit na bagay, masaya ka na. 'Di ba? So parang feeling mo isang bultong bigas. Alam mo yun? Hindi mo naman ini-expect na kahit nasa simpleng sanay ka na for almost 15 years na laking bahay ka lang, nag-aantay ka lang ng income ng asawa mo, tas possible pala, pwede pala magkaroon ng sariling pera at ang saya-saya. Alam mo yun? So sa mga asawa dyan, huwag kayong magagalit pag nag-extra side hustle lang mga asawa nyo kasi ang unang purpose niyan para tulungan kayo gumaan din ang gastusin nyo. Okay? So as much as possible, wag nang galit, suporta na lang. Kasi mas masarap yung para sa pakiramdam namin na magalit ka man kasi nagpupuyat, kasi gano'n. Sabi nga nila, huwag ka magalit pag nagse-cellphone ng nanay mo or kung sino man na nagse-cellphone kasi nagnenegosyo yan. Okay? At ang labas niyan pera. Right? So, alam niyo naman. And then with the property, kalooban na rin po siguro ni Lord kasi sabi ko nga, Lord, sa Lancaster lang, malapit lang naman sa amin eh. Walking distance lang, nadja-jogging ko pa, nababiking ko pa. Panay ako tingin ng mga maliliit lang na 'di ba, row houses. Pwede na 'to kasi maliit lang naman ang pamilya ko. Dito lang sa Lancaster, sabi ko, Lord. Pero it was just the moment, December, no? Date pa ng baby ko na mag-monthsary siya. So yun, I was introduced with the property in Tagaytay. Until today, we are praying na, alam mo yun, unti-unti, sabi ko nga, may pera sa Live Good, 'di ba? Doon na pupunta yung ating income. Kasi bakit? Wala ka man nahahawakan na as in na sabi nila libo-libo, ipapamaypay mo, pero may property.
'Di ba? Meron kang investment na one day, magbibigay din sa'yo ng passive income and that is our deepest prayer na 'yan, tuloy-tuloy ang blessing ni Lord kasi, lahat ng I believe lahat ng almost ng naging member ni Live Good, pangarap din na magkaroon ng property, sasakyan. Sasakyan is hindi naman masyadong crown ng mga babae, sa mga lalaki 'yan, eh, 'di ba? Pero pagdating sa kabahayan, pagdating sa babae, yun po talaga. So yun, grateful tayo kasi mula sa 3,000 pesos, we almost earn, I believe malapit na tayong mag-ganon. 'Di ba? So, alam mo yun, thank you Lord kasi I cannot even, say wow to this, huge, ano lang 'to, small wins lang 'to 'no, kasi ang vision ko is for long term. So, I believe that Live Good will give us a really good life if you just believe. 'Yun. Yun, ako, Grabe. ako, coach, grabe, no? Coach, Property sa for Tagaytay po. 4 million at property sa Tagaytay. Coach Ray, Alam mo, grabe. malapit, coach. Galing na tayo sa mga local traditional company, no? Ako 10 years na rin ako 10 years na rin ako sa industry. Yung pinanggalingan kong company, marami naman ako naipon doon eh. Resibo ng gasolina sa Petron, Shell. Yan. Ayan, marami akong resibo. Pero kailangan ko tuturuan ka talaga kung paano mo saan mo dadalhin yung mga income mo. 'Di ba? Grabe 'yan. So for me, yung mga coaches natin dito, we are binibigyan nila tayo ng tawag dito, like yan, last time si Coach Judah, no? O tinuturuan niya tayo to take care of our earnings, 'di ba? Huwag tayong pag kumikita na, 'di ba? Huwag tayong parang wala nang bukas kung gumastos. And we've learned from that experience dun sa mga dati naming company. Mas gusto nila na gumagastos tayo. 'Di ba? Mas gusto nila na pumapower tayo. Starbucks, 'di ba? Grabe 'yan. O, 'di ba? Tapos paglalabasin ka nila ng sports car. Oh. Para nga naman humataw ka. So, natutuwa ako kasi si Ma'am Jessa, nag-diamond siya nang nasa Zoom, nang nasa bahay lang. So it's really possible dito sa ating platform. 'Di ba? So, thank you Ma'am Jessa for being part of our General Assembly tonight. And since nandito na rin si Coach Santi, baka hindi na ako makahirit eh. 'Di ba? Coach, sorry sa batin. Okay lang ba? Pwede akong mag-last question kay Coach Jess? Hindi, hihirit na ako. Baka naman next Saturday, pwede nating mahiritan si Coach Santi. Baka hindi na ako Oh! Type number 8 kung gusto niyo next Saturday. Si Coach Santi naman. Oh, type number 3, guys. Kung gusto niyo next si Coach Santi, guys. Oh. Woo! Ang dami nag-type ng number 8. Okay. So, yun. Siguro meron ako last question kay... Ay, salamat sa mga nag-type. Oh. Talagang gustong-gusto nilang mag-share si Coach Santi. So, eto guys, siguro mag-last question ako kay Coach Jessa. Nag-flashback lang din sa akin yung shinare ni Coach Jessa kanina na ako, ayan, nandito si Coach Peter, Coach Romalia, si Coach Arnel. Nung kami nagsisimula sa Live Good, guys, sabi ko, 20,000 lang monthly, sabi ko, okay na ako. Kasi sa past company namin, hindi talaga kami nag-bounce back, hindi kami kumita eh. So, same kay Coach Jessa, wala din pambiling gatas. Di ba? Nangungutang na rin. Pero grabe talaga si Lord. Di ba? Pagka talagang ready ka na, tama na yung character mo at deserve mo na, talagang i-bless ka niya eh. No? So, well, anyway, so ito po yung last question natin kay Coach Jessa. Coach, ano yung ma-advise mo sa mga member ngayon na hindi pa nila nakukuha yung goal nila, tapos maraming mga pinagdadaanan na mga problema,
mga rejection, discouragement sa live good natin. So, ano yung encourage o advice para may input mo sa kanila para tumuloy sila o parang ganon? Sa mga hindi pa nakukuha yung goals nila, coach, sa live good. Okay. Um, Thank you for the question, pero may question din ako. Kasi aside from my sponsor, Coach Santi Valenzuela, nagpa-mentor po ako. Yes. I can tell you that I look for a mentor na talagang magga-guide sa akin kasi ang upline natin, syempre diamond 'yan. Mahirap hagilapin 'yan, busy 'yan, 'di ba? Yung hinahanap mo to your upline na hindi mo na-meet, na hindi na ibibigay sa'yo, it's somehow na nada-down ka, 'di ba? Parang ay busy na si upline, 'di ba? Parang hindi na ako suportado like before, blah 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 blah. Though hindi naman siya actually required na kailangan mo lagi mag-rely sa upline, but I decided myself, I prayed for a person that will guide me, a community that will help me, no, to boost my confidence, to give me awareness, and to master myself para mas mag-grow ako and ma-build ko yung sarili ko, yung business ko, yung team ko. Yan, bilang isang katulad mo na networker na baguhan sa mundo ng MLM, I would like to encourage you to please start with yourself. Umpisahan mo sa sarili mo, mangako ka sa sarili mo, mag-ask ka sa Lord kung ano ba talaga ang gusto mo. Kasi ang unang itatanong sa'yo kung magpapa-life coaching ka, kung magpapa-mentor ka, ang unang itatanong sa'yo, ano ba talaga ang gusto mo? Nasagot mo na ba yan? Kung nasagot mo na yan, congratulations. Kung hindi pa, mag-isip ka na ngayon, ano ba talaga ang gusto mo? Kasi when I was mentored, yun ang unang tanong sa akin na gano'n ako, question mark kung ano. Ano ba talaga yung gusto ko? Ang dami kong gusto, pero ano ba talaga ang gusto ko? Okay? First is you have to ask yourself, ano ba talaga ang gusto mo? Then connect with the Lord kasi lahat ng meron tayo, lahat, as in lahat, kahit hininga mo, si Lord ang may-ari niyan. Ask for the Lord what you really want and pray for the Lord that ibigay sa'yo yung tamang tao, ibigay sa'yo yung tamang mentor, ibigay sa'yo yung mga tamang dapat gawin when building your business. Yes, we all fail. Yes, we all make mistakes. Pero with that mistakes, congratulations pag natuto ka. Pero pag inulit mo pa, di ka pa natuto niyan. Okay? And then number 3 is of course you have to focus. Isa sa mga nagpa-aha moment sa akin when joining with network marketing, yung tinatawag lagi ni upline that you have to have a laser focus. Walang nagtatagumpay sa network marketing na tipaklong. Walang nagtatagumpay sa network marketing na maraming business na ginagawa. Even sa life coaching with Migs Flores, siya na mismo yung nagsasabi. Because of triggers, because of, ang tawag dito, na ang daming humahadlang sa'yo. Kumbaga na-overwhelm ka because of your big income, gagawa ka ng negosyo na other one, papasok ka sa other company, kasi na-overwhelm ka lang. Doon mawawala yung focus mo. So it is one of the good trait ng upline ko which I really admire and salute to him kasi bakit? Aminado ako, napahiya ako doon kasi bakit? Because I was really feeling like okay na to. Tuloy-tuloy naman ang Live Good. I could try another one. Pero siya, no? Until today, hangga't hindi nasisira ang Live Good, hangga't alam mo yon, ang isang company ay tuloy-tuloy, then we will stick to this company. Pero pag nagkaroon ng aberya yan, and that's the time we will go away. That's the time we will jump to another company. Laser focus. Okay? So yun, kung nahihirapan ka, kung nare-reject ka, okay lang yun. Tapikin mo lang yung braso mo. Congrats self. Go next. Ganun lang. That's it.
Yes, grabe guys. Guys, type number one para sa malakas na palakpak kay Coach Jess sa guys, type number one. Grabe, no? Marami ba kayong natutunan, guys? Andito pa ba si Coach Ray? Mukhang nakita ko na nawala yung ano niya, signal. So, wala si Coach Ray. Okay, so, yun. Daming learnings, ang daming wisdom, no? Laser focus. And siguro dahil wala si Coach Ray, alam ko may last question pa si Coach Ray eh. Bago tayo mag-end eh. Siguro, ano pa, Coach Jess, okay lang ba last message na lang sa lahat ng mga nakikinig dito sa Zoom? Yung gusto mong i-share, Coach? Okay. Grabe yung last message, no? Right. Ano pa ba yung last message? Natatandaan ko kasi pag may nagbibigay ng last message, simple lang. Kasi lagi ko lang sinasabi, when I join a company, laging pang long-term vision. And I am happy because our company has a long-term vision. And sabi ko, doon pa lang sa pangalan ng ating company, Live Good, matik na nag-positive sa akin, we are going to live good with Live Good. So I believe, kung naniniwala ka na magtatagumpay ka dito sa Live Good, you have to believe yourself, you have to work it out. Sabi nga ni Mr. Jim Rohn, di ba? Kailangan nating trabauhin yung pangarap natin. Kasi kapag hindi, according to Coach Romalia, pag nag-quit ka, talo ka. Tamang-tama po yun. And then, of course, also, you have to have unity or teamwork. Kasi teamwork makes the dream work. Ang hirap kaya mag-business kapag mag-isa ka lang. Palagay mo, magsasucceed ka. Di ba? Hindi. Sino ba yung nagsabi na author na hindi siya nag-hire ng mga taong magagaling? No, mas gusto niya mag-hire ng mga tao na mas magaling sa talent niya, I mean. 'Di ba? At least na napagko-collaborate niya ang bawat talent ng bawat isa and skills ng bawat isa. Pag nagsama-sama kasi 'yun, power talaga 'yun, 'di ba? And then of course, 'wag doon sa mga panahon na palagay mo mahina ka, susukuan mo na lang yung pangarap mo. Dapat nandun lagi yung excitement. Sabi ko nga sa inyo, you have to make your own dream board. Yes, feeling mo OA, pero kung talagang naniniwala ka sa sarili mo na, Lord, this is really, I really want to have this, I really have to work for this, ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, then you have to do it. 'Di ba? Actually, kabilaan ng dream board ko. May dito pa, may sa CR pa, may sa kisame pa namin. And you may say, ang OA mo, Miss Jessa, yes, I can be OA for you, pero para sa sarili ko, naniniwala ako na mangyayari yun. Okay? So, whatever your mind can conceive, believe that you can achieve. And I thank you. All right. Yun. Grabe, no? So, eto na, dito na si Coach Ray. Coach, may pahabol ka ba? Ako, okay na ako, solved na ako. Pero ang pahabol ko lang, next Saturday, pwede kaya tayong humirit kay Coach Santi? Every Saturday lang naman yung GA natin eh. Guys, paulan na naman natin ng heart react si Coach Santi sa comment section. Baka sakaling lumambot ang kanyang di ba? Heart react nga tayo guys para kay Coach Santi. Kung gusto niyo lang naman siya sa Saturday and kung pwede natin siyang hiritan, ha? Ayan. Imi-message siya tayo, guys. Busy Ayan. sa siguro busy. Titignan niya muna yung schedule. Yeah. Sigurado, Coach Ray, sigurado ako na kapag hindi puno ang schedule niyan, yes agad si Coach Santi. Coach, alam mo, networker tayo. Di ba? Palaging assuming tayo pag nagko-close ng deal. Di ba? Huwag mong tanungin kung pwede, ha? Dapat
Kidnap nyo. Alam natin gaano kalupit mag-train yan. And yung naging resulta at experience ni Coach Santi. Di ba? And gusto nating marinig yan. And marinig din ng mga first-timers. And para kay Coach Jessa, thank you for being with us tonight. So I hope, di ba, maraming na-inspire and gamitin natin yung story ni Coach Jessa para maging ano rin natin, inspirasyon. Na kung nagawa niya mag-diamond sa Zoom, mas marami pa tayo makikreate na diamond sa team natin. Alright? So, yun lang, Coach. Ayun. So, Coach Jessa,